sa patuloy na pagtatanyag ng kaaya-ayang taon ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, tanggapin natin patuloy ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Mga minamahal, narito tayo sa kasalukuyang panahon kung saan patuloy natin ipinaglilingkod ang ating buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong kalakasan sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kagilagilas ng mga gawa ng Panginoon ay patuloy nating inaawit. Sa makatwid bagay, patuloy nating ipinapahayag upang ang lahat ng mga tao ay mga tutunang hanapin ang paglingap ng ating Panginoon. Kagaya ng naganap sa panahong nakalipas sa buhay ni Haring David, ganito po ang kanyang ipinahayag: aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon, at siya'y tumiling sa akin, at dininig ang aking daing. Isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon, mula sa balawong malagkit. Napakahirap umahon, mga kapatid. Imposibleng makaahon ng sinuman, malibang ang Panginoon ang magtatayo sa iyo o mag-aahon sa iyo, mga kapatid at mga kaibigan. Ipagpatuloy po natin. At itinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato at itinatag ang aking mga lakad. Sino yung malaking bato na yan, mga kapatid at mga kaibigan, na doon dapat tayong lahat itungtong ng Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ano pa po yung susunod? At siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatwid bagay, pagpuri sa aming Diyos. Marami ang mga kakakita at mga tatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nakalulugod na pagbati buhat sa Espiritu Santo, sapagkat ating nalalaman, mga kapatid at mga kaibigan, na dumarating ang kapanahunan na ipakikilala ng Panginoon ang iisang bayan kung saan lahat ng kanyang pinagtutubos doon niya dadalhin. Sa bayan kung saan naroon ang malaking bato, ito ang bayan ng Panginoon, ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Magsiawit tayo ng pagpupuri sa ating Panginoon. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatakan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang inibig na dakong pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasalihan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Patuloy tayong magsidalangin ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Itaas natin ang ating pagpupuri sa pamamagitan ng ating mga dalangin.
Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa, lahat-lahat ng mga bagay, nagagalak ang iyong patuloy, Panginoon, natukin ng iyong dakilang kalooban, sapagkat tunay nga na hindi ka nagkulang sa aming kapanahunan, sapagkat nagtindig ka ng iyong mga tapat at matatapang na lingkod upang salitin ang katwirang sa pamamagitan nito'y ililigtas ang buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, buong pagtitiwala namin isinasangguni sa iyo ang lahat ng mga bagay, sa lahat ng aming mga kapatid at mga kaibigan na nalalayo, ikaw ang maglalapit, at sa mga nangalalapit, Panginoon, ikaw ang nag-iingat. At sa lahat ng mga bagay, Panginoon, ikaw ang tumatawag, ikaw ang humihirang, ikaw ang nagbubukas ng puso at pag-isip ng sino man taong kahabagan mo upang maging bahagi ng iyong bayan sa mga tigbagay ng iyong banal na bundok ng Zion. Amen. Sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ang aming talisay na pagtitiwala ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon naman ng lubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 Binabati po namin kayong lahat sa mga nakakarinig at nakakapanood ng isang napakadakilang kaaya-ayang kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na naninindigan sa palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta sa kahatulan ng Panginoong Jesucristo sa huling panahon. Amen. Nagagalak po na 2 o 3 nagkatipon, nasa ating kalagitnaan, sumasa atin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin na tayo ay magpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Kaya ho tayo saksi sa pagkabuhay na maguli, ang Diyos ay nagpakilala sa atin na ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa, hanggang sa kawakasan at hanggang sa muli niyang pagparito sa iglesia ng bundok ng Zion. Naunawaan po ba natin yung mission? Acts chapter 28 verse 31. Ipapangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na paniniwalaan po natin na tayo ang magiging tanda dito sa lakad ng mga sinungaling na nangangaral na naglihim ng patotoo. Amen. Amen po ba? Amen. Nangyari itong patotoo. Forever and ever character ito Unlimited character po ito. Amen po ba? Amen. Walang takot na nararamdaman. Wala akong hiyang nararamdaman. Wala akong alang-langan na nararamdaman. Kundi iniimbitahan tayo, huling panahon na. Mapanganib itong imbitasyon ng tagapagligtas natin para tayo ipagkalooban ng paniniwala, ng pag-asa, ng kagalakan at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Sadyang nalito na mga tao sa buong mundo. Bakit po nalito? Napakaraming lumitaw na mga manlilinlang at mandarayang mga ngaral. Ano po? Ginamit sa pakinabang ang pangangaral. Hindi na bago. Sa panahon pa lang ng mga banal na propeta, maraming lumitaw na bula ang propeta. Sa panahon ng mga banal na apostol ng Kordero, maraming lumitaw na bula ang apostol. At mas more ngayon sa huling panahon, sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo, mas maraming lumitaw na mamumusong at mandaraya at manglilinglang. Amen po ba? Amen. Hindi na kailangan ito yan. Kung gusto natin makita yung mga reference, yung katunayan, mapapanood natin sa YouTube Mga official pa ng ating pamahalaan. Ano po? Naku, nakakahabag at nakakalungkot. Alam niyo ba yung qualification nung hinihirang ng Panginoon Diyos? Mabababa lang ang profile Mga hamak lang ang profile, mga dukha lang. Mga poorest people, mga illiterate people. Amen po ba? Amen. Pero nakagagalak lahat ng magiging
believers ng Panginoong Jesucristo na maninindigan tayo sa patotoo, na saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli, na hinahanap tayo ng ating Ama, yung tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Nagpapatotoo tayo na ang Diyos ay totoong Espiritu, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin sa lahat na magiging believers at followers ng Panginoong Jesucristo? Tayo ang itinangin niya na nagdiriwang na sumasa atin ng tagapagligtas natin sa pamamagitan ng covenant na walang hanggan. Naunawaan po natin yung conversation, yung spiritual creation, yung paglalang sa atin bawat isa. Kinomber tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pinagtatayo ng building para tayo magdaos ng selebrasyon. Magiging violente tayo pag nagtayo tayo ng building. Ano sinasabi sa Aklat ng Buhay ng Kordero? 2 o 3 nagkatipon, naroon ako sa inyong kalagitnaan sa pamamagitan ng walang hanggang tipan. Sa pamamagitan ng walang hanggang konsepto. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest forever and ever contempt and concept, who is the author and finisher of our faith. Basta natin si Jesus na gumawa ng matuwid na sakdal na paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Huwag natin mamasdan yung mga pastor na nandadaya. Kino-convert tayo sa temporaryong bagay para iligaw tayo eh. Ang kaligtasan, paniniwala na di natin nakikita na magaganap sa atin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ano sinabi sa atin? Iuukit ko sa inyong puso. Ilalagay ko sa inyong isip. Isusulat ko sa inyong isip. Hindi mawawalay sa labi nyo, sa angkan at lahi nyo. Ilan man ang tawagin, sa silangan, kanluran, timog at silaga. Naunawaan po natin kung saan nilagay yung kautusan, yung hula, yung patotoo, di ba sa puso natin, isinulat sa isip natin, hayag sa labi natin, nadidinig nyo po. Amen. Hindi sinabi ilalagay sa building. Pwede nakilala nyo na yung mga impostor na mga namumusong. Bakit po namumusong? Inililihit nila yung larawan ng Diyos eh. Inahayag nga ang larawan ng Diyos. Nagpakilala nga ang Panginoon Diyos sa atin. Naghayag nga sa atin. Na lahat naman tayo iniimbitahan. Welcome tayong lahat. Ang imbitasyon eh, 7 kontinente sa buong mundo. Na napakaraming mga bansa ang nakakalata ng 7 kontinente all over the nations. Amen po ba? Amen. Nadidinig niyo tinig. Sa puso mananahan. Babasahin ko itong aklat ng Isaiah chapter 60 verse 1. Dinggin natin mabuti po At ito yung kaaya-ayang kaarawan na itinangi ng Panginoon Diyos. Ito yung huling panahong itinangi. Mapanganin. Ba't nasabi kong mapanganin? Sino ang nagre-research sa social media? Yung mga nagre-research sa social media, andyan yung reference lahat eh. Napakapanganib na. Nakaungaong na digmaan sa buong mundo. Pag nagpiga na ng mga high-tech technology, na mga missile, saan pa tayo pupunta? Sa palagay nyo, may pupuntahan pa tayo? Pagka natuloy yung World War III, at ang kasunod pa niyan, yung malalakas na earthquake, yung malalakas na kalamidad na mga super typhoons. Saan lang tayo mapapanatag? Di ba sa paniniwala? Ang banal na bundok ng Zion ho, nilikha ng Panginoon Diyos yan sa lahat ng maniniwala sa tagapagligtas. Amen po ba? God creation, the Holy Mount Zion, engage in heaven. Tanungin nyo ngayon, pastor nyo, kung yung relihiyon nyo, naka-engage na sa langit. Pag hindi naka-engage sa langit, talikuran nyo yung pastor nyo. Dinadaya kayo niyan.
Hindi pa gandahan ng application sa harapan ng paningin at pandinig ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Kundi i-apply natin ito ng legit, i-apply natin ng reality sa buhay natin ito. Ito yung crucified on the cross. Ito yung pamumuhay natin. Amen po ba? Amen. Kung ang kordero ng tagapagligtas natin, nilibat, hinamak, hinutya, pinagtawanan, pinagsalita ang hindi nakapag-aral. Tapos tayo namang wala pang masyadong nararating sa mundo eh. Maliit na karangalan pa lang eh. Akala mo tayo, masigit pa sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Nakapaloob sa mission yan eh. Ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo ang ginawa at binigyan ng pinakatanda pang nagdiriwang ng bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit. Gusto nyo madinig yung ang bundok ng Sayon ipinaghanda na ng tahanan sa langit? Isaiah chapter 4 verse 5, sapagkat ang Panginoon Diyos ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng bundok ng Sion. Copy po. Sige, tanungin nyo ngayon yung pastor nyo na nagtuturo sa inyo. Kung yung bang relihiyon nyo, merong ganitong kahayagan doon sa relihiyon nyo. Amen po ba? Amen. Ito. Nakarelevant to. Pakinggan natin mabuti, babasahin ko sa inyo. Ang Panginoon Diyos ka, hindi na matahimik dahil sa bundok ng Sayon eh. Dahil ang tao, nilimot ang Panginoon Diyos. Sa papanong paraan, ipinagpalit natin siya sa mga bagay na pangangailangan natin sa mundo. Pag maganda na buhay natin, mapagmalaki tayo. That is the reality. Amen po ba? Amen. Kaya kahit sino nakakarinig, masasaktan eh. Kung ang Panginoon Diyos siya naninimbo po sa tao. Siya na nagsikap nung kasaysayan na gaganapin natin. Ang ginawa pa ng tao, sinasadyang limutin. Pinagpapalit sa pangangailangan natin sa mundo. Kahit kailan, hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon Diyos Pinabayaan ba tayong hindi tayo pakainin sa maghapon? Pag kumilos tayo at naghanap buhay tayo, di ba, nakakaraos tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay po natin. Amen. Huwag natin ipagpalit yung katotohanan sa mga temporaring bagay. Amen po ba? Amen. Huwag tayo maging ipokrito sa mundo. Amen po ba? Amen. Ano po nakalagay doon sa chapter 62 ng Propeta Isaiah, nahula na magaganap ito ngayon sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na naka-engage na sa langit. Ang pagpupulong, makikilala yun nagpapatotoo. Saksi sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos ay iisa. Kaya tayo ginawa at naghayag ang Panginoon sa atin na nagpakilala sa atin para paniwalaan natin na ang Diyos ay Espiritu, buhat doon hanggang wakas. Amen po ba? Amen. Pinagtatalunan ng maraming nangangaral ito Pagtatalunan pa ba natin, nung nalalangin niya yung langit at lupa, ang Diyos nasa ibabaw ng tubig, ang Diyos ay Espiritu at pumapailang lang hanggang sa wakas ng langit Amen po ba? Amen. Ano sabi ng bugtong na anak? Ako at ang Ama ay iisa. O di ba iisa lang ang Diyos, Espiritu ang Diyos, nahayag na ang larawan ng Diyos, buhat sa pasimula. Espiritu. Kaya sabi ng tagapagligtas, ako at ang Ama ay iisa. Nahayag na ang Diyos iisang Espiritu. Amen po ba? Amen. Huwag nating lagyan ng division. Kaya gumugulo yung isip natin Sino nagpapagulo niyan? Ibil ang nagpapagulo niyan. Ayaw mahayag ng demonyo to dahil dito siya hahatulan. Amen po ba? Amen. Kaya dahil sa Sayon ay hindi ako tatahimik. At dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Amen. Amen po ba? Amen.
Kaya ano nakalagay doon sa hula kay Propeta Isaiah, chapter 54, verse 14, sa katwiran ay natatag ka, anak na babae ng Zion. Naunawaan po ba natin, nung umaangkin sa anak na babae ng Zion, sa katwiran ay natatag ka. Sa katwiran ng Panginoon Diyos, saksi sa pagkabuhay na maguli ang bundok ng Zion. Amen. Kaya huli din itong mga nangaangkin ng hindi kanilang pangalan. Daratnan pa tayo ng matinding kahihiyan dyan. Bakit po? Ba't inaangkin natin pangalan na hindi naman sa pangalan ng relihiyon natin? So, hindi, doon pa lang, dito na tayo. Aminin natin. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito kay Propeta Isaiah, hindi na matahimik ang Panginoon Diyos dahil sa Zion eh. Naunawaan po ba natin? Amen. Naawa na siya sa bundok ng Zion eh. Sa isang dukha at hamak, sa isang mangmang na kalagayan. Itatanyag niya na yung ningning ng Zion. Mahayag na ang bundok ng Zion sa katwiran eh. Buhat sa Jerusalem hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Hindi building ito, wag natin paghahanapin yung building. Hindi bundok itong literal. Mga tao ito ng Panginoong Jesucristo, mga mananampalataya ito. Jesus Christ is the creation of our faith. In the resurrection, siya lumalang sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ano sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang Diyos noon, ako ang Diyos ngayon, ako ang Diyos na darating. Amen po ba? Amen. Pag tayo sunod na sunod doon sa mga mandarayang, mga pastor na hinahanap puro kapakinabangan. O tingnan nyo, meron ba kayo napanood sa social media ngayon na nahayag yung pastor na hindi dapat mangaral dahil doon sa ginawa ng isang tao na naging preacher ng salita ng Panginoon Diyos eh. Naging dahilan pa ng kahihiyan at parang nawalan pa ng kapangyarihan yung salita ng Panginoon Diyos doon sa mandarayang tao. Amen po ba? Amen. Nandito pa yung maraming tao ngayon. Pinagpalit sa pilang yung pagiging makangaral. Di kasi wala naman doon sa marunong na sanlibutan tatawagin. Nasa mabababa, nasa mga hamak, nasa mga dukha, nasa mangmang lang ang tatawagin upang bigyan ng karunungan at karanawat. Upang bigyan ng karunungan at karangalan at pagkaunawa yung mangmang, yung dukha na nilalait, hinahamak dahil sa tagapagligtas natin. Na mapalad yung hinahamak na nangangaral dahil sa tagapagligtas natin. Ano sabi ng tagapagligtas natin? Sasayo ang kaharian. Mapalad kayo. Kayo ang pinagkalooban ng kaharian na naka-engage sa langit. What is the name of kingdom of God? Engage in heaven. Recorded in heaven. Makikilala nyo. Bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas. Pinagiging perfect sa paniniwala. Sabi pa ng mga ibang pastor, wala raw perfect church. Hindi nga sila sumampalataya at inilihim nila itong ang Diyos yung Espiritu. Amen po ba? Amen. Naghihintay ako, titignan ko itong mga pastor nito ang inibigay, pakinabang ang inibigay, material na bagay na lumilipas at nasisira at nabubulok lang eh. Ang damit ng kabanalang katwiran ng tanda ng patotoo. Eto, nadidinig nyo sa labi ko eh. Saan inukit? Sa puso't isip ko eh. Isinulat. Hayag sa labi ko ang patotoo. Na ang Diyos ay Espiritu, kaya saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Naninindigan ako ng may biyaya ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Dahil sa Siyon, hindi ako tatahimik. Tingnan nyo, sabi ng Diyos ito kay Propeta Isaiah. Kaya, nadinig nyo po ba? Sabi ng Panginoon ng mga hukboto. Kaya magpaparating siya ng nakasisindak at nakakikilamot na mga
mga kalamidad ngayon. Ngayon, saan nandun yung pag-asa natin? Pagka nadidinig na natin ang pakakak dito sa huling panahon, ang pakakak na binabanggit na malalim na grammar na puspos ng kababalaghan, pangangaral po, aral. Amen po ba? Amen. Saan hihipan ba ang Ebanghelyo? Saan ba ipapangaral ng Ebanghelyo? Saan ba ipapangaral ang nilalaman ng banal na kasulatan? Saan ba ipapangaral ang aklat ng buhay na kordero? Sa Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang sumampalataya ay hindi mapapahiya hanggang sa muling pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya nga itong pagdadalisay sa atin patawa-tawa lang sa pasimula 2 o 3 nagkatipon O nasan ngayon yung masasaganang organisasyon? Bakit nangaangkin ang pangalan na may pangalan? Meron ba tayong nabasang kalata natin ng building ang buong mundo? Meron ba tayong nabasang pagandahan ng atay sa pagharap? O nagbomolahan na lang tayo? Dito may mababasa tayo, 2 o 3 nagkatipon, nasa atin ang Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang karakter. Amen po ba? Amen. Ayan dahil sa sayon, hindi tatahimik ang Panginoon Diyos. Pwede mahayag ngayon ang ningning ng karangalan ng kadakilaan ng Panginoon Diyos dito sa banal na bundok na sayon sa mga nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Naunawaan natin kaya nagpapatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula hanggang sa kawakasan, hanggang sa muli niyang pagparito. Makikita pa natin, nakahanging onde sa alapaapang Panginoon Diyos Ano sinabi doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16? Lahat ng bautismo natin sa pagkabuhay na maguli. Yung mga banal na apostol, gigisingin sa ilalim ng lupa yan. Sasalubong yan sa alapaap. At tayo naman sa isang kisap mata, yung may kabulukan nakikita nyo sa akin, mapapalitan na walang kabulukan, sasalubong din tayo sa alapaap. Amen po ba kayo ron? Amen. Sandali lang, may bababasa po ba na kumahayag na ang Panginoon Diyos sa alapaap? Pagiging katulad tayo? Pakibasa ninyo nga po. Sige po, sundan nyo kami, Romans chapter 8 verse 29. Sa pasimula pa lang, itinalaga na tayo maging katulad ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, magiging espiritu rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Kaya yung sinabi doon sa Genesis chapter 1 verse 26, natutupad ngayon sa Iglesia ng Bundok ng Sayon. Likhain natin ang tao na kawangis natin. Ano ang larawan ng lumikha sa tao na kawangis natin? Espiritu. O di na unawaan natin na ang Iglesia ng Bundok ng Sayon ang paniniwala ang Diyos ay Espiritu. Nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Na walang alinlangan, walang nararamdamang pangamba, walang nararamdamang takot, naghahayag ng kaligtasan sa mga may pandinig. Sino ang naghanda nito? Ang Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin. Kaya nangyayari na ngayon yung sinabi na sa pagparito niya yung mga bansa ay magkakaroon ng digmaan ng mga relihiyon sa relihiyon. Arami na nagsasambulat na relihiyon. Kung sila sa Diyos, dapat nun hindi sila darat na ng kahihiyan. Naunawaan po ba natin kung paano natin ini-edit? Ini-evaluate na natin. Binibigyan tayo ng spirit of evaluation and edited. Saan galing yung karunungan nung nadidinig niyo sa labi ko? Di ba sa pangalan ng Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin na ipamumuhay natin ito? Ano pangako sa atin? Buhay na walang hanggan. Wala nang pagdurusa sa impyerno. Pero yung hindi makikipag-ugnayan sa tagapagligtas, yung hindi ipamumuhay ito, nasa inyo ang kalayaan. Hindi kami nakakaral para dayain kayo at akayin lang kayo sa kapahamakan. Nangangaral kami para akayin tayo sa katiyakan ng kaligtasan po natin. Amen po ba? Amen. At kahit 5 sentimo, wala kaming hinihingi sa inyong
offering. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Kristo nga, siya na nga ang tunay ng Diyos at naggumawa ng panukala at covenant na walang hanggan eh. Hindi nga gumawa ng building eh, kundi evangelize eh. Amen po ba? Amen. Nahabag na ako dito sa mga inibig yung karangalan sa mundo. Halos ayaw na mainitan eh. Parang sila na ang Diyos eh. Sila na sinasamba ng tao. Sino sila? Ayun na magsalita. Amen po ba? Amen. To preach, to acceptable the year of the Lord, the year of love, the year of commitment, the year of obedience, the year of eternity. Ano yung huli? The year of vengeance. Bakit ito maghihiganti? Nadinig natin katotohanan, hindi natin pinaniniwalaan. Pag may dumarating tayong pagsubok, apura ang dulog natin. Apura ang pagkukunwari natin, apura ang kapaimbabawan natin. Huwag natin sabihin hindi tayo darating sa trial bilang tao. Nakatalaga ang tao na minsan mabubuhay at minsan ding mamamatay. Amen po ba? Amen. Ngayon, lahat na magiging followers ng Panginoon Kristo, magpakatibay at magpakatatag tayo, magpakatapang tayo, hindi nawawala ng kabuluhan ng pinagtitiisan nating lahat. Ano ang pangako? Ano bang in-offer sa atin? Buhay na walang hanggan. Amen. Kapanatagan, kapayapaan, hindi kasamaan ang ibinigay sa atin. Maraming kaarawan. Kung gusto natin makamtan yung maraming kaarawan, ipamuhay natin itong mabuting balita ng kaligtasan bawat isa. Amen po ba? Amen. At ipanalangin natin si PBBM sa kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas. Nagkalat ang mga evil spirit. Nako, matataas na tao pa. Binabagsak yung pamumuno ni PBBM. Ang ginagawa ng presidente ng Pilipinas para sa sambayan ng Pilipino. Ang ginagawa naman ng mga leader ng gobyerno sinasamantala yung budget ng gobyerno. Akala nila hindi na matatapos yung karangyaan, yung kasayahan ng pamumuhay. Ipagdudusahan pa sa impyerno yan. Amen. Amen po ba? Amen. Ano ba kabuluhan ng bilyon-bilyon, yung trilyon-trilyon? Kung akatumbas naman araw at gabi, magdurusa ka sa impyerno. Gusto mo nang mamatay sa hirap at pagdurusa hindi ka pa mamatay-matay. Gano'n ang ginagawa ng presidente natin? Di ba yung ginagawa ng kabutihan para sa sambayan ng Pilipino? Isang tambak naman ng kritisismo. Gusto naghahangad din sa karangalan ng pamumuno ng Pilipinas. Lahat naman nagnanasa sa pakinabang, sa pag-ibig sa salapi. Ngayon, kung magkakaisa tayo ng paniniwala, idulog natin sa paghibigat, daing at panalangin natin yung presidente ng bansang Pilipinas. Kung Pilipino tayo, mahal natin sarili nating bansang Pilipinas O, tignan niyo yung, yung komunistang China, hibang na rin ang isip. Bakit po? Dismayado na. Dahil ang economic growth ng bansang Pilipinas nag-explore na. Minamasdan na tayo ng buong Asia. Naunawaan po ba natin? Sa ano nagaganap lahat ang nangyayari sa minamahal nating bansa? Sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta, nangyayari na sa bansang Pilipinas. Sa ano luwalhatiin ng Diyos ng Israel? Dito sa Pilipinas, sa pulo ng mga dagat. Dito siya luluwalhatiin, dito niya itinanumpa, dito niya sinalita na pagtitibayin yung salita niya doon sa mga iglesia na gaganap ng hula ng mga banal na propeta na magpapatotoo sa pagkabuhay ng mga muli. Creation in heaven, yung iglesia ng bundok ng Zion. May possible po ba sa Panginoon Diyos, sa pangalan ng Yesu Kristo? Amen po ba? Amen. Ang bundok ng Zion,
Bunga sa pagkapanganay, sa pagkabuhay na maguli, naka-engage na sa langit. Certified na in heaven, kaya official na. Amen po ba? Amen. Saan pinapupunta yung maraming may pandinig para makipag-aralan at makinig? Dito lang sa bundok na Sayon, may hula ni Propeta Mikas. Pinapupunta maraming mga bansa para maligtas tayo lahat. Di po ba? Amen. Kaya ang Panginoon Diyos hindi na makahimik dahil sa Sayon upang ihayag yung kanyang katwiran Amen po ba? Amen. Kaya ang bundok ng Sayon, natatag sa katwiran ng Panginoon Diyos ito bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Kaya hindi na siya matahimik dahil sa Sayon. Hindi ako tatahimik. At dahil sa Jerusalem ay hindi ako mamamahinga hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagdiningas. Amen. Tingnan nyo, hanggang ang katwiran ng Panginoon Diyos magningning sa bundok ng Sayon. Sa buong mundo ito ba? Amen. Meron ba pinapangaral yung mga magagandang relihiyon ngayon ng katwiran ng Panginoon Diyos? Saan nangyayari ito? Saan ba nilagay ang aklat ng buhay na kordero nagaganapin ng nagtuturo? Saan magaganap ang nilalaman ng banal na kasulatan na ipapangaral doon sa mga nakakarinig upang magkaroon ng katiyakan at pag-asa at paniniwala yung nakakarinig? Di ba yan ang napakadakilang, napakahalaga doon sa mga mag-a-apply ng paniniwala? Pag-ibig, pananampalataya, pag-asa ng kaligtasan natin, bawat isa, walang bayad. Amen po ba? Amen. Kaya hindi nyo kami pagdududahan dito na bago ba ang bundok ng Sayon? Hindi pa tayo tao. Hula na ng mga banal na propeta ang bundok ng Sayon Amen po ba? Amen. Hindi naman literal na bundok ito Mga kalipunan ng mga iglesia to, kalipunan ng delegasyon ng Panginoong Jesucristo to Sino nag-assembly nito? Ang hari ng mga hari, ang tagapagligtas, ang nag-assembly sa atin bawat isa. Sino nagtatak sa puso't isip natin at nagsulat sa atin bawat isa? Di ba ang tagapagligtas din ang nag-ukit sa puso natin ng katuwiran ng tanda ng patotoo? Ano sabi sa atin? Hindi ko naaalalahanin ang kasamaan nyo, ang kasalanan nyo sa akin. Tinatawad ko na kayong lahat. May tagapamagitan at nagpatawad sa atin bawat isa. Ngayon, yung mga namumusok na nangangaral, wala nang kapatawaran yan. Pinagpalit nila sa pilak Amen po ba? Amen. Kaya yung pinagagamit ng salita ng Panginoon ng mga hukbo, binibigyan ng kaalaman kung saan ito ipapangaral. Amen po ba? Amen. Amen. Basahin natin yung Jeremias chapter 50. 51 verse 10. Sa pamamagitan ng katwiran natatagang iglesia ng bundok ng Sayon. Kanino katwiran itinatagang bundok ng Sayon? Di ba sa lumikha at lumalang ng langit at lupa? Kaya sabi ko kanina, God creation, ang Panginoon Diyos ang lumalang ng iglesia ng bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay na kung ano larawan ng panganay gayon din ang larawan ng mga bunga ng mga iglesia who is assembly of delegation and congregation of Mount Glorious Mount Holy Sayon. Sino ho ang nagpreparasyon nito? Sino ang nag-assembly nito? Naunawaan ba natin, napakadali sa inong aral na nadidinig natin, na ipamumuhay natin yung aral, yung katwiran ng tanda ng tagapagligtas natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Sige, pakibasa natin yung Jeremias chapter 51 verse 10. Inilabas ng Panginoon ang ating katwiran. Magsiparito kayo at ating ipahayag sa Sayon ang gawa ng Panginoon nating Diyos. Purihin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Purihin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo sa pagkabuhay na magmuli.
ang kanyang buhay at makapangyarihang salita hanggang wakas ng lupa. Naunawaan po ba natin? Ano po sabi doon? Inilabas ng Panginoon ang kanyang katwiran. Amen. Sino ho naglabas ng katwiran na paniniwalaan natin upang ihayag ang kanyang mga gawa? Saan inihayag ang gawa ng Panginoon Diyos? Sa iglesia ng bundok ng Zion na naka-engage na sa langit. Meaning to say, mga lalaki at babae, pamilya to. Hindi building ito. Saan o matatahan ng Panginoon Kristo? Sa puso't isip ng iglesia, di ba? Amen po ba? Amen. Tingnan niyo, walang presensyang relihiyon. Ang iniisip puro paramihan ng miyembro para makinabang doon sa miyembro. Mahirap nang bumili ng bago ngayon para makaraos tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay natin Hihingan pa yung miyembro. Amen po ba? Amen. Ayan yung reality na gawa ng ibil Kasakit pakinggan ng mga pastor na mandaraya, pero nakagagalat naman ito sa kalooban ng Panginoon Diyos sa isang mangmang na dukha na nalagayan ko na ginamit ako instrumento upang ihayag ang mga kasinungalingan ng mga nangangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Pati bahay, idinidedicate sa Panginoon, pati mga sasakyan. Ano kabuluhan ng mga lata? Ano kabuluhan ng mga concrete building? Wala namang isip yung building. Tao ang may damdamin. Ano po? Amen po ba? Amen. Kaya, ang mga iglesia, mga tao yan. Bakit po? Tayo maghahayag ng gawa ng Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Zion. Alin ba yung ginawa niyang ihahayag natin? Nagdusa sa krus yung tagapagligtas natin hanggang kamatayan. Nilait, hinamak, kinutya, inisulto, pinagsabihan mga makasalanan na hindi nakapag-aral na anak ni Jose Carpintero. Hanggang kamatayan. Di ba nadidinig natin yung inihahayag ko na ginawa ng Panginoon Diyos yung kasaysayan na paniniwalaan natin na iniuukit sa puso't isip natin upang mamatay ang kasalanang naghahari sa puso't isip natin at manahan ang katwiran ng tanda ng patotoo sa puso't isip natin, mahayag sa labi natin yung paniniwala. Save tayong lahat. Butismonado tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung mga makakarinig nito at hindi ito ipamumuhay at hindi ito paniniwalaan, tinanggihan natin yung doktrina ng bautismo. Amen po ba? Alam na natin kung saan tayo papunta. Maluwang ang pintuan tungo sa kapahamakan. Makipot ang pintuan tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan natin. Bakit po makipot? Pamumuhay natin ito Lalaitin tayo dahil sa pamumuhay ng paniniwala natin. Kung paano nilait yung tagapagligtas natin, yung mga banal na apostol, nilait sila hanggang sila'y pinagpapapatay. Magaganap pa ba sa atin, napapatayin din tayo katulad ng mga apostol. Hindi na gano'n ang pangyayari. Maghihintay na tayo ng katuparan, magaganap na sinabi sa mga banal na propeta na magniningning ang bundok ng Zion at magniningas na gaya na apoy sa kaliwanagan ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung paniniwala na darating at nangyayari pa lang yung hula. Ano mangyayari ngayon doon sa mga relihiyon na nagsisasagana sa haka-haka? Magkakalanta, magkakawasak-wasak. Di ba sinabi ng Panginoon Kristo sa mga banal na apostol ng Kordero yan? Walang bato na mananatiling bato na hindi magkakabagsakan sa kapwa bato. Kaya nakakalungkot doon sa mga lumilimot sa ginawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo na paniniwalaan natin yung tagapamagitan. Kaya may tagapamagitan, nahayag ang larawan ng Diyos doon sa nakakarinig na maniniwala na ang Diyos Espiritu, buhat sa pasimula hanggang sa wakas Amen po ba? Amen. Na ang Diyos ay iisa. Na ang
Proud ako bilang isang mangmangat dukha at mahina na manggagawa. Bakit po? Ito yung buong katungkulan ko bilang watchman servant eh. Iniahasik ko yung asin upang huwag mabulok yung makakarinig eh. Iniahasik ko yung binhi para magkaroon ng pag-asa yung makakarinig sa kaligtasan bilang tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan eh. Amen po ba? Amen. Nadinig yung bundok ng Zion, may binhi na ipinapahayag. Who is the seeds? Jesus Christ is the greatest seeds of our faith in the resurrection. Who is the salt? Jesus Christ is the greatest salt of our faith in the resurrection. Who is the light? Jesus Christ is the light of the world. Ang Panginoong Kristo ang liwanag ng katotohanan ng aking pamumuhay bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Nangyari naman madali doon sa mga nangangaral na inilihim, ikinaila, pinusong ang Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu. Mangyari naman madali, nandatnan sila ng panlulupaypay, panghihina ng kanilang mga buto, at dumating nawa ang matinding kahihiyan sa kanila na pinusong nila ang Panginoon Diyos sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Saan nagaganap kayo ng justice of God? Di ba sa banal ng bundok ng Zion na naka-engage sa langit? Amen. Official na. Naunawaan natin kung paano ako gamitin ng Panginoon Kristo na itanyag ko yung kaaya-ayang taon na itinangin niya na nagsisisi ko, napupuot ako sa kasalanan, tumatahan sa akin. Naghahayag ako na ang Diyos ay Espiritu, forever and ever Espiritu, tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, na saksi ko sa pagkabuhay na maguli, na naninindigan ako na wala akong nararamdamang alinlangan o takot man, kundi kagalakan yung nararamdaman ko sa puso't isip ko, na naghahayag ako ng kaligtasan sa kapwa ko tao. Jesus Christ is the greatest first commandment of God, and the second commandment is love your neighborhood. People of God, do you read me? Naririnig niyo po ba ako? Napaka-alarming na itong last days. Naunawaan natin yung bayang banal na sariling pag-aari ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa lahat ng magpapatotoo. Inihahayag natin sa madilim na sanlibutan ang karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Napakarami nang dumilimot sa Panginoon Diyos. Kaya may darating na nakasisindak na panganib sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Pinagpapalit natin sa material na bagay ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Masaya tayo pag naglalasing tayo sa kalayawan ng mundo. Nakita niyo ba yung mga sumamba sa Diyos-Diyosan na nagpakalayaw sa sanlibutan, kinain ng lupa? O di, kakainin din pala ng lupa yung naglalayo sa sanlibutan. Pinagpapalitang kaligtasan sa walang kabuluhang bagay na nakikita natin sa sanlibutan. Kaya yung mga pastor, hindi pagandahan ng pamumuhay, hindi pagandahan at tatalinuhan ng pangangaral. Amen po ba? Amen. Suriin natin ang ginawang halimbawa ng tagapagligtas natin. Wala siyang pinag-aralan, kinutya nga siya, nililibak nga siya, nahamak nga siya, niinsulto siya. Anak ni Jose Carpintero na walang pinag-aralan eh. Nakitulad siya sa mga tao, pinaglikuran niya yung mga tao. O ngayon, yung mga pastor, sino pinaglilikuran ng mga tao? Eh di yung mga tao dinadayaan ng mga pastor na walang bait. Yung nagpakatalino naman ngayon, imbis na mahalin ng tao, ang ninakaw, kabanang bayan. O sino nagdurusa? Yung taong bayan ang nagdurusa ng mga magnanakaw na leader ng kabanang bayan. Sawayin nawa ng Panginoon Jesucristo sa pagkabuhay na maguli sa huling panahon ng lahat ng mga ganitong espiritu sa sanlibutan. Amen po ba? Amen.
Kaya God creation, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, siya dumalang ng iglesia ng bundok ng Sayon. Kaya lahat ng mga iglesia, galing tayo sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos sa lahat na sasampalataya sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Siya lumikha sa atin ngayon. Sa pangalan ng Jesucristo, naganap po ba sa iyo? Di ba God creation? Spiritual creation. Kaya hindi tayo pinagtatayo ng building. Sino nagsalita? Ang Panginoon Diyos ang sabi ng Panginoon Diyos, dahil sa Sayon, hindi ako tatahimik eh. Amen po ba? Amen. Hindi ako magpapahinga hanggang sa mahayag ang aking katwiran at magdingning at magningas na gaya ng apoy. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ng Panginoon ng mga hukbo kay Propeta Jeremias? Inilabas ng Panginoon ang mga hukbo yung katwiran sa bayang banal sa bundok ng Sayon upang ang kanyang mga gawain sa palatayanan natin eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung gawa ng Panginoon Diyos dahil sa Sayon natatag sa katwiran? Di ba ito yung katwiran na inilabas ng Panginoon sa bundok ng Sayon na pinapangaral ko na nadidinig natin? Na kumahayag na ang Panginoon Diyos sa alapaapi, mahayag na rin tayong katulad ng Panginoong Jesucristo na Espiritu na rin. Di ba yung bride at saka yung groom magsasama sa kalangitan, magiging one spirit? Amen po ba? Amen. Naiwawangis ko po ba yung bride at saka yung groom? Na itinuring na asawa ng groom, yung church, yung glorious church, yung Holy Mount Zion. Mga people of God yan. Lahat ng nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, tayo ang mga tao ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Tayo ang pinagpahayagan ng Diyos sa Espiritu. Sa atin siya nagpakilala. Sa atin siya naghayag ng kaligtasan. Ipinahayag sa atin na tayo ang mana niyang sarili. Tayo ang iginalang niya. Tayo ang inibig niya. Tayo ang nilalang niya ayon sa kanyang larawan. Amen po ba? Amen. Siya tunay na Diyos natin na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Kaya binuhay na maguli upang mahayag ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Maliwanag po ba? Amen. Isipin natin mabuti, bulay-bulayin natin, i-meditate natin araw at gabi. Na kung mahayag na ang Panginoon Diyos sa kalangitan, sa alapaapi, mahayag na rin tayong katulad niya. Na sa pamamagitan ng Jesucristo na pinaniwalaan natin magiging espiritu na rin tayo, magiging immortal na rin tayo. Merong mga imposible na hindi tayo malikha ng Panginoon Diyos. Siya makapangyarihan Diyos na lumikha ng langit at lupa buhat sa pasimula. Amen po ba? So yun nga mga nilikha ng Panginoon Diyos tinuklas lang ng mga scientifico nakabubuo yung mga scientifico na mga kababalaga na mga technology dito sa mundo Amen po ba? Amen. Kung wala bang lumikha at nagsalita, may mabubuo ba't natutuklas sa mga scientifico? Amen po ba? Amen. O sino nagtalaga ng iglesia? Sino nagsikap ng bundok ng Sayon na itinatag sa katwiran? Di ba ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa lahat ng maniniwala sa pagkabuhay na maguli? Iisa lang ang pangalan ng paniniwalaan natin. Di ba ang katipan ng iglesia tagapagligtas na pumaroon sa langit na muling babalik at babalikan yung sariling pag-aari niya upang dalhin niya na sa langit? Ipinagandaan niya ng tahanan sa langit. Sapagkat lilikha ang Panginoon Diyos sa langit ng tahanan ng buong iglesia ng banal ng bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na ang bundok ng Sion, hindi ito building. Mga people of God ito, mga tao ng Diyos ito, mga mananampalataya ito, mga iglesia ng Panginoon Diyos ito. Amen po ba? Amen.
Sinasampalatayaan ng buwan natin dahil sa sayon, hindi tatahimik ang Panginoon Diyos at hindi mamamahinga hanggang sa itanyag ang kanyang katwiran, hanggang itanyag ang kanyang kapurihan at karangalan ng mga iglesia. O tingnan niyo yung naglaguang relihiyon. Ano itinatanyag? Puro pakinabang, puro pangliligaw, puro pandaraya. O itong nadidinig nyo na itinatanyag ko ang kaaya-ayang kaarawan na itinangin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. Di ba ito yung itinatanyag kong larawan ng Diyos na nagbabalik ako ng maraming katwiran at kapurihan at kadakilaan at karangalan walang hanggan. Amen po ba? Amen. I am a puri servant. Ito ako sa harapan nyo. I am a watchman servant. Walang hihigit na alipin sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga pastor nyo. Mas mataas pa sa Panginoong Jesucristo eh. Amen po ba? Amen. Ano sabi doon sa aklat ni Apostol Pedro chapter 2 verse 9? Si Pedro din ang kinausap ng Panginoong Jesucristo na sa batong ito itatayo ko ang aming iglesia. Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Peter Barjonas, hindi ipinahayag sa iyo ng dugo at laman, kundi ipinahayag ng Ama sa iyo. Pedro, mapalad ka. Kaya alam ni Pedro, sa pagparito ng Panginoon Diyos, napakita sa kanila ang Panginoon Diyos. Ano sabi sa kanila? Kapayapaan ay sumainyong lahat. Huwag magulumihan ng inyong kalooban. Ako rin nga ito. Ako'y espiritu. Walang laman. Walang mga buto. At nanatili sila sa katwiran ng patotoo. Nabuksan ang kanilang mga pagkaunawa. Kaya puspusan silang nangaral. Nanatili silang tapat lahat. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ano pangako? Humayo kayo at ipangaral at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito ko. Iniglin ko yun. Sa akin ang tagapagligtas hanggang katapusan ng sanlibutan. Kaya mamasdan ko yung mga mandarayang makangaral. Yung mga mumbusong, yung mga kasuklam-suklam na makangaral, mamasdan ko yan. Yung mga sinungaling na makangaral, may darating pa. Nasalot, ano? Tingnan nyo. May example na pinakita Panginoon Diyos eh. Isang makangaral ng bilyonaryo. Ngayon, hindi na sa kautusan pa lang, sa batas pa lang ng tao, hindi na makaalis-alis sa consequence. Kapag hindi tinawag ng Panginoon Jesucristo, magsasambulat po. Pagka tinawag ng Panginoon Jesucristo, mararamdaman natin yung presensya. Mararamdaman natin dahil sa sayon, hindi na tatahimik ang Panginoon Diyos, hindi na siya mamamahinga hanggang sa magdingding ang katwiran niya, hanggang sa magliwanag na ng gaya ng apoy ang kanyang katwiran. Dahil sa sayon, itinatag sa katwiran ang bundok ng sayon na naka-engage sa langit. Amen po ba? Amen. Pinakikilala ito sa buong mundo eh. Sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, sa kapamalaan ng mga gobyerno, sa maraming mga bansa sa buong mundo, upang marinig ito ng mga tao. Amen po ba? Amen. Dahil tinatanyag ko ang larawan ng Diyos na di natin nakikita ng Diyos buhat sa pasimula ay Espiritu magpasawalang hanggan. Naunawaan natin konsepto ng bundok ng sayon, na paniniwalaan natin, may katiyakan, may pag-asa, may kaligtasan, may regalo ng buhay na walang hanggan, may susi ng kabanalan sa kalangitan. Jesus Christ is the door of salvation. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Jesus Christ is the door of heaven. Jesus Christ is the key of our faith in the resurrection. Ngayon, kung hindi natin ito ipamumuhay, makapapasok ba tayo sa langit? Ang Panginoong Jesucristo magbantay ng pintuan sa langit. Hindi natin siya pinaniwalaan. Amen po ba? Amen. Nakilala nyo na ang Diyos natin, Espiritu, hindi tao. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga iglesia nagsambulat eh. Dumating ang oras, nagsambulat ang mga iglesia.
Ano sabi ng Panginoong Kristo? Darating ang oras, magsasambulat kayo. Ngunit ako'y hindi nag-iisa, sapagkat ang aking Ama ay sumasa akin. Amen po ba? Kaya ka wala ka nakakaalam ng pagparito sa huling panahon. Di lahat ng hindi sumampalataya sa Panginoong Kristo, hindi malalaman. Ba't alam ng Iglesia ng bundok ng Sayon ng pagparito ng ating Ama sa langit? Nagtangi siya ng huling panahon. Ang Panginoong Kristo ang itinangi niyang hari ng Sabat, pagliligtas na. Jesus Christ is the King of Sabbath. Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Naunawaan natin kung paano tayo iligtas ng Panginoong Kristo sa darating na panganib sa huling panahon, sa muli niyang pagparito. At naunawaan natin yung babalikan niyang inorganize niya na kaharian, na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit, naka-engage na sa langit, ang pagpupulong, ang pangkahalata ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay, na saksi sa pagkabuhay na maguli. Pag sinabing bunga sa pagkapanganay, saksi sa pagkabuhay na maguli, lumalabas sa labi yung may relasyon, nagpapatotoo. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ng tagapagmana, hayag sa labi yung patotoo. Walang nararamdamang takot, walang nararamdamang alinlangan, walang nararamdamang pangamba, kundi nakakaramdam ng kagalakan sa puso't pag-iisip na sumasa atin ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom na tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Naunawaan po natin na yung banal na bundok ng Sayon na naka-engage na sa langit, sa pagparito ang babalikan yung banal na bundok ng Sayon. Binasa ba natin yun? First Peter sa chapter 2 verse 9. Yan ang pinili na bayang sariling pag-aari, ipinaghanda ng tahanan sa langit na itinatanyag natin yung karangalan nun, tumawag sa atin at nagtayo sa atin bawat isa. Naunawaan po natin. Amen. Hindi po pwedeng tao magtayo ng kaharian ng Panginoon Diyos. Yung tagapamagitan na nagtayo sa atin. Kaya ano sabi kay Pedro? Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino may pag-aari ng iglesia na nakatayo sa ibabaw ng bato? Who is the cornerstone? Jesus Christ is the cornerstone. Siya yung kinaupuan ng bundok ng Sayon. Siya yung foundation ng bundok ng Sayon. Di ba nangaral si Apostol Pedro? Nagpatotoo. In Book of Acts chapter 2 verse 38, lahat ng nakarinig nabautismuhan. Yan yung application ng mga banal na apostol. Chapter 2 verse 38 ng Aklat ng Gawa. Application yung Aklat ng Gawa. Amen po ba? Amen. So, di lahat ng nakarinig na mga Hudyo bautismunado. Shame, yung mga Hudyo. Nabalido, 144,000. O ngayon, tayong nalalabi na mga remnant church na magiging believers ng tagapagligtas na nagpapatotoo din, tayo kapupunan ng 144,000 na inilayo na tayo sa kahatulang magaganap sa muli niyang pagparito na nakipagsanggunian na tayo, nakipagkaisa na tayo sa tagapagligtas natin. Naninindigan na tayo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano tayo binigyan ng napaka-legit na reality ng living by faith. Kaya lahat ng mga paigbabaw sa mundong ito, nasasaktan eh. Kaya ano bilin sa mayayaman? Maging matulungin na yung mayayaman sa mga dukha. Dahil hindi natin madadala sa langit yung kayamanan natin. Amen po ba? Amen. Amen. Nagagalak na binigyan tayo ng napakadakilang selebrasyon sa huling panahon na kaaya-ayang pagtatanyag ng kadakilaan at kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon Diyos na buhay at makapangyarihan hanggang sa wakas ng lupa dito sa minamahal nating bansang Pilipinas. Ako po'y nagagalak, namamasdan ko ang Pilipinas, yung umuunlad na talagang tumataas at dumalago ang economic growth eh. Tinitingala na ng maraming bansa ng buong Asia, maging ang Amerika, ang mga malalaking bansa, ang India,
Si PBBM, poorest country, iniimbitahan ng India. Si PBBM, maliit na bansa, iniimbitahan ng Estados Unidos. Wow, amazing! Kagagalak, di natutupad na yung kalooban ng Panginoon Diyos sa bansang Pilipinas. Amen. Sa pamamagitan ng paghahayag at pagtatanyag ng kaluwalhatian at karangalan at larawan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Eto na ako, isang hamak na taong katulad nyo. Kaya hindi nyo ako maiisyuhan dito. Sentimo man, hindi ako nangihingi sa inyo eh. Tingnan niyo yung mga relihiyon na nagpaganda ng building. Ano kamuruhan ng building? Paano natin nabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo? Diyan pa lang, violente na tayo. Ang sinabi, 2 o 3 nagkatipon, nasa atin siyang kanagitnaan, nalulubog siyang mainam sa mga dukha, na ipagkaloob yung kanyang katwiran. Nagaganapin po natin. Amen po ba? Amen. Nalulugod na mainam ang ating Diyos Ama sa langit, na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos Espiritu. Amen po ba? Amen. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Meron ba kayong narinig na gumamit ako ng ilustrasyon na material na bagay para akitin kayo sa pangangaral ko? O napaka-legit nitong nadidinig yung napakadalisay na kahayagan na sa ilalim ng palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Nasa ilalim ng kahatulan ng tagapagligtas natin na maghahari sa puso't isip natin at hindi mawawari sa labi natin, sa angkan at dahi natin at kaapu-apuhan natin yung tanda ng patotoo na ikabubuhay at paniniwalaan po natin. Hihintayin natin yung kanyang sinabi na papalito siya. Mahahayag siya sa alapaap na siya Espiritu. Hihiyaw ang maraming tao. Bakit po? Dahil maraming tao nililimot ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Pinagpapalit sa material na bagay. Kaya ako, kinapuputan ko, inaari kong basura lang yung mga bagay na nakikita ko sa mundo eh. Nagagalak ang puso ko pag nakaraos ako sa maghapon. Amen po ba? Amen. Yung 2 akong anak, pinalalagay ko sa daan ng katotohanan, nasaksi sa pagkabuhay na maguli. Yung 2 kong anak, naghahanap buhay. Sila yung sumusuporta sa akin. Nagagalak ako. Dahil binigyan ako ng Panginoon na tungkulin ko na ito yung buong katungkulan natin bilang tao na alalahanin natin, sambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos sa Espiritu, buhat ng lalangin ng langit at lupa. Nasaksi ko sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. May pag-asa ko sa pagparito niya. Wala akong nararamdamang takot. Wala akong nararamdamang pangamba. Wala akong nararamdamang hilahil. Wala akong nararamdamang Pag-aalinlangan. alinlangan sa buhay. Na may stroke ako 2 beses. Tinitira ako ng Diablo, pero inirestore ako ng Panginoon Jesucristo. Binabalik niya yung lakas ko. Pinagtitibay niya yung resistensya ko. Word of God is the greatest healer of our faith and living. Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, that is the greatest armor of God. Amen po ba? Amen. Ito yung Word of God is by the greatest armor of faith in the resurrection. Nakaturbante ko. Nasa isip ko yung karunungan ng Panginoon Jesucristo. Nasa puso ko yung breastplate ng Panginoon Jesucristo na panangga ko sa sunigin ng lakad ng mga sinungaling na mga ngaral. Nakatabak ako na magkabilitalim salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Napantabak sa mga sinungaling na mga ngaral. Nakabikis ako ng katwiran ng tanda ng patotoo. Nakapangyapak ako ng Ebanghelyo. Ikinabubuhay ko ang Ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa pagkabuhay na magmuli. Nakikibaka ako sa mga higanting makangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Hello? Ito ako, isang taong mangmang, isang mahina, isang dukha, isang nilalait. Nagaganap sa akin yung nangyari sa tagapagligtas natin, sa mga banal na apostol, nilait sila, hinamak sila, kinutya sila. Nangyayari sa akin yun. Nagagalak yung puso at pag-iisip ko.
Naging channel of blessing ako ng Panginoong Jesucristo sa mga tao, sa mga nakikinig. Kaya ang may pandinig, makinig mabuti. Unawain natin mabuti dahil ang nakasalalay dito, kaligtasan ng buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. Dahil ang tao, dinaya ni Satanas, buhat sa pasimula. At walang kasiyahan si Satanas. Walang kasiyahan ng espiritu ng kadiliman. Ang gusto ng espiritu ng kasamaan maangkin ng sandaigdigan. Dayain ang sandaigdigan upang sa paghatol mapahama. Kayo, papayag kayo ron. Ako hindi papayag Dahil alam ko, ang Panginoong Jesucristo ang magre-restore ng buhay natin lahat. Amen po ba? Amen. Temporary lang tayo rito. Siya nga nagbigay ng award sa atin na walang hanggang buhay Siya ang magbibigay ng crown sa atin. Naunawaan natin yung pagiging dedicated, yung pagiging devoted ko bilang watchman servant. Ito, isang hamak lang akong katiwala ng Panginoong Jesucristo. Pinaghihiyawan ko yung kapulihan at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan upang maligtas po tayong lahat. Naunawaan natin yung reference, yung resibo ko na naka-engage sa langit, yung Iglesia ng Bundok ng Sayon. Sino nagpapatunay? Ang Panginoong Jesucristo nagpapatunay na siya ang naghanda ng tahanan sa langit. Kanino sinabi? Kay Propeta Isaias. Ano sinabi kay Propeta Isaias? Dili ka ang Panginoon Diyos sa langit ng buong tahanan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, na hindi magwawakas ang paghahari ng tagapagligtas sa Bundok ng Sayon. Hanapin niyo yung mga organisasyon ng gagandahang relihiyon na kung sabihin milyon-milyon sila. Ano ba lipunin ng tao sa panahon ni Noe? Ilan lang ang iniligtas ng Panginoon? Wawalo lang yung nakasakay sa daong. O alin ngayon ang representasyon ng daong ni Noe? Jesus Christ is the Ark of Noah. Jesus Christ is the representation of Ark of Noah. In 1 Peter chapter 3 verse 21. Amen po ba? Amen. Humingi kayo ng malinis na budhi sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin to ipamumuhay, nasa inyo po ang kalayaan. Ano po? Amen. Nasa inyo kalayaan. Hindi ho ako tinawag para mang-iwi ng iglesia. Kalayaan natin lahat ito. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung ibinigay sa ating karunungan ng Panginoong Jesucristo na siya lang ang may kapangyarihang pumili, humilang, tumawag. Hindi tayo ang tumawag sa Panginoong Jesucristo, kundi siya pumili at humilang sa atin bawat isa. Siya umupko, siya umampun sa atin bawat isa upang tayo'y sumagana sa kaalaman, pagkaunawa at biyaya ng pananampalataya, pag-asa at kaligtasan, karunungan at kaalaman natin bawat isa upang huwag tayong mapahamak, huwag tayong mahatulan sa muli niyang pagparito na wala tayong ginanap bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya marami ng religion ngayon na nagigiba Pinagpapalit sa pilak yung katungkulan. Pero ako, inilagay ako ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa maraming pagtitiisan sa pakikibaka ko Pero to God be the glory. Ito ko, marvelous, nakaharap sa inyo. Pinupuksa ako ng diablo Pero sabi ng Panginoon, huwag mong gagalawin ang buhay ng lingkod ko. Di paralyze si Satan. Amen po ba? Amen. Ito ako sa harap nyo, nadidinig nyo, nagsasalita ako Kanina yung kapulihan at kanina yung kadakilaan ang ginagawa kong pagtatanyag sa kaya-ayang tao na itinangin ng Panginoon Diyos. Di humat sa kalooban ng Panginoon Diyos ito nagaganap ngayon? Ihahanap na Iglesia ng Bundok ng Sayon na walang dungis at kapintasan. Ito ang itinuring niya na kasintahan niya na walang dungis at kapintasan. Ito ang itinuring niya na bride. Who is the groom? Ang Panginoong Jesucristo ang groom, ang asawa ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na magiging isa na. Nag-iintay na tayo na sa pagparito niya, datnan niya tayong alive na alive tayong nananatiling tapat sa hula ng
mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Araw at gabi dumadaing at humihimik tayo dahil nasa gitna tayo ng kapighatian at kalumbayan na ang kahalino ng karangalan pararating sa atin eh. Hindi siya tatahimik at hindi na siya mamamahinga upang ihayag ang karangalan at katuwiran ng bundok ng sayon sa madilim na sanlibutan. O sino mapapahiya sa huli? Yung mga nagtayo ng mga relihiyon na walang kabuluhan. Amen po ba? Eh sino nag-promise nito? Ano sabi ng Panginoon? Dahil sa sayon, hindi ako tatahimik, hindi rin ako mamamahinga. Hanggang sa itanyag ko ang katuwiran ko. Hanggang sa magdingning na gaya ng apoy. O di magliligas pa pala kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo sa bundok ng sayon sa bawat mga individual na followers at mga believers, yung mga participants. Nag-gets po natin kung paano nilikha ang banal ng bundok ng sayon, spiritual creation. Paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan din natin kung paano dayain din ni Satanas ang buong sangkatauhan. Paniniwala din sa dinaya, sa mga temporaryong bagay. Kaya ako, hindi ko masyadong pinagdadasaan yung temporaryong bagay. Ginagawa ko ng basura yan eh. Pero pagka nakaraos ako sa maghapon nagpapasalamat na ako sa Panginoong Jesucristo sa kalusugan at kalakasan ko na nakaraos kaming buong mag-anak eh. At nabubuhay ako sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ito, natidinig nyo, nagtatanyag ako ng pagliligtas sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesucristo, binigyan tayo ng katiyakan ng pangako na tayo'y tagapagmana at inilayo tayo sa pagdurusa na walang hanggan. Kasi magpaparating siya ng paghatol doon sa mga nakakarinig na hindi siya pinarangalan, hindi siya dinakila, hindi siya sinamba sa Espiritu. Naunawaan natin ang pagsamba ng banal na iglesia na iyaharap na walang dungis at kapintasan sa paniniwala. Ang pagsambay sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nahabag ako doon sa mga nakasama ko na binabahagi ko ang katotohanan eh. Pinagpapalit sa mga material na bagay eh. Ayaw nilang umalis sa dilim. Gusto nilang mabuhay sa masama. Inaakay ko sa liwanag para mabuhay eh. Gusto ako ang akayin doon sa masama nilang pamumuhay eh. Titignan ko yung lakad ng mga inaakay ko eh. Titignan ko po. Eh kung ako nga na nakatayo sa harapan nyo eh, halos hindi maligtas, araw at gabi sumasangguni eh. Humihimik eh. Nagtitiwala ng tapat eh. Humihingi ng kalakasan, humihingi ng mabuting kapalaran. Eh, paano yung nakakarinig na ayaw ipabuhay ito? Eh, hindi naman tayo exempted sa pagsubok sa mga sakit at karamdaman. Eh, may dumarating pang mga virus na salot sa huling panahon. Paano tayo didinggin ang tagapagligtas natin kung hindi tayo nakikipagkaisa sa Kanya, kung hindi natin siya binibigyan ng kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan? Where is your conscience? Nasaan yung konsensya natin? Puro na lang gusto natin. Pakinabang, wala na tayong kabusugan sa pakinabang. Pasakit magpalaya ang katotohanan sa mga alipin ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Alipin na tayo na masamang aral ng sanlibutan, naparito na ang demonyo, dinaya na tao, ayaw pa nating iwanan yung material na bagay na ginamit ni Satanas na kanlungan na dinadaya ang paningin ng tao. O eto ang Leon ng prinsipe ng walang hanggang kapayapaan na nakatayo sa bundok ng Sayon. Alin ang nakatayong prinsipe rito? Yung covenant. Yung paniniwalaan natin, naninikhain niya tayo, na tayo'y bunga sa pagkapanganay na kawangis ng prinsipe ng kapayapaan na maghahari siya sa bundok ng Sayon, maghahari siya sa puso ng mga iglesia na i-apply natin ito at ipamumuhay, magpapatotoo tayo ng Diyos yung Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya, paparating na sa Pilipinas ang respeto ng maraming bansa. Kaya,
takasan na natin yung mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan at yung pagnanasa sa material na bagay ng sanlibutan. May darating pa pong kapighatian ng mundo na mula nung lalaki ng langit at lupa na hindi na mangyayari. May darating na kahirapan at kapighatian. Amen po ba? At hindi na mangyayari pa kung dumating man. May darating po, kaya tayo pinapupunta sa bundok ng Sayon. May mababasa po ba na doon tayo pinapupunta? Huwag tayong magtanga-tangahan. Amen po ba? Buksan natin yung puso at pag-iisip natin. Amen po ba? Huwag tayong pahuhuli. Ano nakalagay doon sa Joel chapter 2? Ibubuhos ko ang aking espiritu. Saan ipapangalan ng espiritu? Ano nakalagay doon sa aklat ni Propeta Micah chapter 4 verse 7? Diyan pinapupunta maraming may pandinig, maraming mga bansay pinapupunta diyan para makipag-aral at makinig, maniwala. Dahil ang Panginoon Diyos ay maghahari na sa bundok ng Sayon na hindi magwawakas ang kapayapaan at paghahari ng Panginoong Jesucristo sa bundok ng Sayon. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Joel chapter 3 verse 16 and 17. Diyan din aalingaw-ngaw ang tinig ng Panginoon Diyos sa bundok ng Sayon. Naunawa natin kung gaano kadakila yung book of Isaiah chapter 60 verse 1. Dahil sa Sayon, Isaiah chapter 62 verse 1, dahil sa Sayon, hindi ako tatahimik at hindi ako magpapahinga hanggang sa magningning ang kanyang katwiran, hanggang sa magliwanag na gaya ng apoy ang kanyang katwiran. Sa katwiran ay natatag ang iglesia ng bundok ng Sayon na naka-engage sa langit. Spiritual creation. Nilalang niya, nakalarawan niya yung iglesia ng bundok ng Sayon. Kaya tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ako'y nananampalataya na lahat ng mga espiritu ng kadiliman na matataas ang posisyon sa gobyerno ng ating minamahal na bansa, hindi mananaig ang kasamaan, kundi ang kabutihan dahil dito inisip, dito ipinanumpa sa bansang Pilipinas na pagtitibayin sa mga iglesia ang kanyang salita. Nasa na mga bansa? Itinayo ng Panginoon Diyos ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na magiging kalungan ng mga iglesia. Amen po ba? Amen. Sapagkat aking itinayo ang aking banal na bundok ng Sayon na kalungan ng mga iglesia. O, nasa ng kapangyarihan ng Diablo sa mga iglesia. Dahil kapangyarihan pa ba si Satanas, pinasuko na ng tagapagligtas doon sa krus ng Kalbaryo nung ma-crucify siya sa krus. Sabi ng Panginoon Jesucristo, walang kapangyarihan sa akin si Satanas. Nasa ilalim na ng inyong mga lakad si Satanas. Wala na siyang kapangyarihan. Nangihina siya pag nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Gusto niyong takasan kayo ni Satanas? Sandigan natin ang Panginoon Jesucristo, magpatotoo rin tayo. Amen po ba? Tatakas ang Diablo sa atin. Sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 7. Gusto niyo matinig? Pababasa ko po. Sige, basahin natin. Tatakas ang demonyo. Sampalatayanan natin ang Panginoon Jesucristo. Di ba napapanood niyo yan? Ang dayain ng Diablo ang Panginoon Jesucristo? Hindi niya nadaya. Sabi ng Panginoon Jesucristo hindi lang sa material na bagay nabubuhay ang tao kundi sa salita ng Panginoon Diyos na namumutawi sa kanyang nabi Amen po ba? Amen. At tumakas si Satanas, nawala si Satanas Amen po ba? Amen. Nasa siya ngayon? Nandadaya, baka isa ka sa mandaya. Ang dami niya ministro ngayon, nagkalat yung ministro ni Satanas ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya sumasampalataya ako na ang lakad ng mga masama ay hindi magtatagumpay, kundi mawawala sa lakad na matuwid. Ang lakad na matuwid, dinidinig ng Panginoong Jesucristo ang dalangin. Amen po ba? Humihibig tayo araw at gabi dahil alam na
Alam natin na talastas ng Panginoong Jesucristo na nasa hamak na kalagayan lang ang pagkakahirang natin. Amen po ba? Ay, dito tulungan tayo ng Panginoong Jesucristo sa mga hilahil at pagsubok natin, bawat isa. Ito ako sa harapan nyo, be strong and be strength mightily in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito ako sa harapan nyo, tira-tirahan na lang ako ng panunokso ng Diablo. Binabagsak ako ng demonyo pero inire-restore ako ng Panginoong Jesucristo. Ito, naghayag ako sa inyo ng walang hanggang katotohanan na paniniwalaan natin hanggang sa muli niyang pagparito. Datnan tayong buhay na buhay tayo, ipinamumuhay natin ang pananampalataya na nagpapatotoo tayo na wala tayong alinlangan, wala tayong pangamba, wala tayong takot na ipinaghihiyawan natin sa social media. That is break news. Transparent. Naka-engage sa langit. Ang iglesia ng bundok ng Zion. Kaya proud ako. Be a good steward. Amen po ba? Amen. Kaya kung paano ako pinagpapala ng Panginoon Jesucristo, nakapagpapala ako ng kapwa ako tao na inililigtas ng tagapagligtas sa buong mundo. Amen po ba? Amen. To God be the glory. Papasok ako dun sa Revelation, yung pangitain yung pinakita kay Apostol Juan, yung muli niyang pagparito, para tayo may panghawakan na sa narinig natin mapalad ang mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang katuparan, ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng aklat ng hula na ito, na paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos ay espiritu, buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa, forever and ever. Ano sabi sa ating lahat? Ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Nag-gets po natin? Naunawaan natin na meron tayong assurance pagparito niya. Sabi sa iyo at sa akin, pagdating sa Thessalonica chapter 4 verse 16 yung mga magulang nating apostol sasalubong sa alapaap, tayo namang nasa pagiging tao pagka nahayag na sa alapaap sasalubong na rin tayo, aangat na rin tayo patungo sa alapaap. Amen po ba? Yan yung mga magaganap doon sa pinagaharian ng tagapagligtas. Binigyan tayo ng katiyakan na kaligtasan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Kaya tapat nating ingatan itong narinig nating pinahayag sa social media. Hindi kayang bilhin ito ng trilyon dolyan. Ano po? Hindi nabibili kaligtasan. Kundi ipamumuhay natin ito at magbabantay tayo bilang watchman sa muli niyang pagparito. Ang ibinigay sa atin kapayapaan at kapanatagan ng ating pamumuhay, hindi kasamaan, hindi pagkatakot, hindi kabagabagan, kundi matagumpay na pamumuhay, kapayapaan at kapanatagan ng pamumuhay natin at pagbabantay natin sa muling pagparito ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. So muli binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. God bless people of God. God bless people of Zion. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Thank you, Lord God Almighty. God is one in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating alalahanin ang napakadakilang pagsusumikap ng ating Panginoon. Siya ang nagsikap ng lahat ng mga bagay na ating sasampalatayanan upang, mga kapatid at mga kaibigan, kapag nahayag ang Panginoon sa sangkalangitan, magiging kalarawan niya tayo. Yan ang karangalang inalaan ng Panginoon, ang isang Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy nating pakabulihin ang mga kagilagilas na gawa ng ating Panginoon. Great and marvelous are thy works. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. Great and marvelous are thy works.
Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy nating itaas ang ating dalangin ng pagpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, na tapat sa kanyang pagsusumikap, pagbuhat noon, ngayon at pagpasawalang hanggan, nagagalak kami, Panginoon, sapagkat patuloy mong iginagawad sa amin ang katibayan ng aming pananampalataya. Dakong kami patuloy na mananahan dito at ipamumuhay at ibabahagi sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, pasasaan ba't nakatitiyak ang bawat sa amin sa putong ng karangalan ng kaluwalatang bahayag sa pamamagitan ng larawan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, ang iyong mga lingkod na tapat at tunay na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Buong katapangang ibinabahagi ang mabubuting balita sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Amen. Salamat, Panginoon, ikaw ang nagtakda ng lahat ng mga bagay, ikaw ang nagsagawa ng lahat ng mga bagay, anumang bagay na sinulita mo, papangyayarihin mo, sapagkat ikaw ang lumalang ng langit, ng lupa at lahat ng mga bagay, walang imposible upang ang bawat isa na kahabagan mo ay maging bahagi ng iyong dakila at pananabayan ng iyong banal na bundok ng Sayon. Amen. Muli, Panginoon, itinataas namin ang aming dakilang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid, na tayo magsupagsabi na Amen. Amen. Amen.